anak na yan. Siya ang pinarusahan upang tayo ay mapatawad at mga tubos sa kasalanan yan. Kaya dito kapatid, ito ngayon ang nag-aari sa atin. Kung bakit hindi tayo magiging alipid ng mga tao. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, talatang 18, ganito po ang ating matutunghayan. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Ito ang nag-aari sa atin ngayon kapatid, na pinalaya tayo ng anak at tunay na malaya, naliwanagan kasi ang ating mga puso, lalong-lalo na po sa pag-asa sa kanyang pagtawag sa atin. Ganon din yung kayamanan ng kalwalatian na ipamamana sa bawat isa sa atin. Bakit ka papaalipin sa kasalanan? Yamang, ito na ang nag-aari sa iyo. Kaya tunay na mawaglik itong bagay kung bakit magiging alipin tayo ng tao dahil ang kapatid. Maliwanag na ang bagay. Ang sanglibutan, yan ang nagiging kalakaran. Datapot sa ating mga anak ng Diyos. Iba. Ang kalooban ng Diyos ang siyang nagtatagumpay. Kaya dito, pakaisipin nyo. Unang-una pa lang, sabi nga ng Panginoon doon sa kawikaan ni Haring Salomon, ang puso ng hari nasa kamay ng Panginoon. Yan ang italagat ilagay sa isip kapatid, na sino man ang maluluklok, ni hindi mo man siya pinili o hinirang naluklok yan. Tunay na isipin mo sa amang Diyos, nasa kamay niyan ang puso niyan. Kaya't katindi, ano? Kapatid, kung gaano ipinapakita ng amang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan sa lahat. Kung buhay at hininga natin nasa kamay niya, pati ang puso ng mga nangasa kapamalang yan nasa kanyang kamay. Ngayon kapatid, papaano makikilala ang isang hari ng puso ay nasa kamay ng Panginoon? Papaano kikilalanin? Tignan ninyo kapatid, ang pagkilala ng Ama at Ipapa, unawa niya sa atin kung papaano natin malalaman yung hari na mga luklok, matamaman, umabuti. Kapatid, kita mo, ang hari ay tunay na nasa kamay o yung puso niya nasa kamay ng Panginoon. Ayon sa kawikaan ni Haring Salomon, Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 10, ganito po ang ating matutunghayan sa talatang ito kung bakit, papaano natin makikilala na ang hari, yung puso niya ay nasa kamay ng Panginoon. Ang hari na nauupo sa luklukan ng katulan, pinananabog ng kanyang mga mata ang lahat ng kasamaan. Tignan nyo kapatid, ang isang hari, kung sa kanyang paggatol, kailangan pinananabog niya ang unang-una ang kanyang mata sa lahat ng katulan. Wari bagay nagpapakita kung ang isang matuwid na tao na malulukok ni hari man, ni matataas na kalagayan, kailangan niya siya'y magiging fair. Sa kanyang paggatol kailangan nasa katarungan o justisya. Tatapat kung masama yan, yung mga bagay na yan nangawawala. Tuloy, sino mang kapakapagsasabi, nililinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan. Walang tao tatapat kung masasama nagsasabi, malinis ako, dinadalisay ko ang puso ko, pero yung matuwid, ang amang Diyos lang ang may kayang manlinis ang puso ni ika nga po, dadali na sa kanyang kasalanan. Mga iba't ibang panimbang at mga iba't ibang takalan, kapwa mga karumal-dumal sa Panginoon. Lahat ng nangakaluklukan, tunay na nagbibigay ng katarungan, lalong-lalo na sa pagkakon na idinudulog sa kanila. Di po ba? Iba't ibang panimbang kung paano nila timbangin ang pagkatol, lalong-lalo na yung mga may ipagkakaloob na ebidensya patungkol sa ika nga po, patayan ng pagkatol. Panimbang, iba't ibang panimbang, iba't ibang takalan. Datapot kapatid, dyan mo matutubok kung papaano ang isang matuwid na hari na ang kanyang puso ay nasa kamay ng Panginoon, dyan mo makikilala
na gaya ng pangyayari ng hatulan ni Haring Solomon ang dalawang babae na nag-aagin sa isang bata. Nasabi ng dalawang babae, anak ko yan. Datapos ano ang ginawang pagsubok ni Haring Solomon upang yung kanyang paghatol na katarungan o hustisya ay mga ganap. Kumuha kayo ng kaba. Hatiin nyo yung bata at ipagkalog sila sa kanilang dalawa. Yung isang babae na nagsasabi na, huwag po, ipagkakalog ko na lang po sa kanya para hindi masaktan yung bata. Isang nagparaya na malinis ang puso. At yung isa namang babae na nag-amaangkin din sa bata, mabuti nga yan. Ibig sabihin, ito ang itikarapat dapat na ina na gusto niyang masaktan yung kanyang anak. Alang-alang lang sa pinaglalabanan. Ngunit yung isa nagpaparaya. Kaya anong sabi ni Haring Solomon, ibigay ninyo, ito ang tunay na ina ng batang ito. Na ayaw niyong masaktan ang kanyang anak. Alang-alang sa nga, maghari ang kapayapaan at ang katarungan. At kita nyo kapatid, gaano man nakikita po natin na pamamahala, may mga bulok na pamamahala na hindi man natin hinira, tatapot ka, naluklok, di po ba? May nakapangyayari. Kakakakitaan mo. Kaya nga malimit yung aral ng nakarang linggo, ang pagtitiis ng bawat isa sa atin. Masama man yung naluklok na yan, magtiis ka. Yun ang naging takda. Di po ba? Kaya dito, ang Ama, ipinapakita niya na hindi tayo pinababayaan. Kundi ba po, tunay na ginagabayan, pinapatnubayan upang sali, tunay na naghahari sa atin ang kapayapaan. Masama man yung maluluklok, mabuti man, kapatid, langab-titiis tayo. Kaya dito, kakakakita mo kapatid, kung paano makikilala ang isang hari, nasa mataas na kalagayan na ang kanyang puso ay nasa Panginoon. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 28, talatang 12, ganito po ang tunay na pagkikilanlan. Pagka matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kalwalatian. Yan kapatid ang bunga. Kung ang matuwid, ang siyang maluluklok ba, ang bunga nun, dakilang kalwalatian ng bayan o ng tao. Di po ba? Ngunit, kung pagkang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang mga tao. Sa atin, mapababuti dahil ang kalwalatian ang mananasa sa buong bayan. Dahil ang kalwalatian. Pero, pag masama ang bumabangon, nagsisipagtago ang tao. May isa na tayo ron na magtitiis na magtago. Tatapwat, walang dapat ikatakot. Bakit? Hindi naman po tayo gagawa ng masama upang alin, magiging kaaway niya tayo. Di po ba? Kundi, nagmamasunurin, nagpapasakop. Kaya yan ang mga pagtitisan. Pasakop ka, magmasunurin ka sa batas upang hindi ka alin, maparusahan. Gaano man na nagtitiis ka sa bagay na yan na masama ngayon nalukok, yan nga ang nakakita. Wala tayong karapatan na alin, sirain yung natakda. Kundi alin, tunay na pasakop at mga masunurin. Maliban pa dyan, dito pa po sa 29, pagka matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagala. O kita mo nga naman, di ba? Pag matuwid ka naman po, kagalakan ang siyang nagtatagumpay sa marami. Di kung masama nga Ngunit pagka masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagpupuno nga. Ay, siya na naman. Wala na ang ginawa. Di puro buntong hininga. Ganyan kapatid. Kita nyo ang Ama. Tunay na ipinapaunawa niya tayo lahat sa bagay na yan. Kaya dito, handang-handa na tayo sa Mayo 13. Dahil mayroon pang susunod na aral na ganito rin ang nga po, pinakadiwa. At ang pagkikilanlan na napakatindi kapatid. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 24, talatang 24, ito po
ang siyang may takda na pagkikilanlan.